Ginatulang guilty ang isang nurse dahil sa pagpatay sa 7 sanggol sa England. Base sa investigasyon, pinatay ni Lucy Letby ang mga kaawa-awang sanggol sa mismong ospital na pinagtatrabahuhan niya noong 2015 at 2016. Lumalabas na nilason niya mga baby sa pamamagitan ng pagturok ng insulin o hangin at pwersahang pagpapainom ng gatas. Nabiso siya dahil sa dami ng namatay sa neonatal unit. Naging ebidensya raw ng mga otoridad ang kanyang notes kung saan sinabi niyang isa siyang horrible, evil person at nagawa raw niyang krimen dahil hindi siya good enough para alagaan ng mga baby. Pero sa pagdinig, itinanggi niya ang aligasyon. Posible siyang sentensyahan ng haba-buhay na pagkakakulong. Nananawagan sa gobyerno ang ilang grupo na tuluyang itigil ang reclamation sa Manila Bay. Dagok-an nila ito sa kaligtasan at kabuhayan gaya ng ilang nangingisda sa Navotas na umaabot na sa Bataan para lang makahuli. Nakatutok si Jonathan Andal. Save Manila Bay! No to reclamation! Di tulad nung nakaraang taon, wala na raw mahuling isda malapit sa Navotas si Mang Judy. Kaya ngayon umaabot na siya sa Bulacan at halos mapunta na sa Bataan, makahanap lang ng isda. Lumaki tuloy ang gastos niya sa petrolyo. Dati gagastos lang kami ng 700, 800, ngayon 2,000 na ang gagastos sa gasolina. Nandun na sa malayo na yung isda. Tingin niya may kinalaman ito sa reclamation activity sa kanilang lugar. Yung mga tinatambak nila ngayon, nabulabog yung mga isda. Posibleng ang maapektuhan ng reclamation ng mga pangisdaan ayon kay Dr. Eugene Herrera ng UP National Hydraulic Research Center. Maharangan kasi ng mga pagtatambak ang pagpasok ng tubig mula sa dagat at makakaapekto sa salinity ng tubig sa mababaw na bahagi. Yung shallow areas of bays are the breeding grounds for aquatic flora and fauna that depend on some salinity levels. So, may ganong environmental para bang effect. Si Mang Ado naman binayaran daw ng 200,000 piso ng isang kumpanya para baklasin ang kanyang tahungan. Dadaanan daw kasi ito ng barko na may kargang buhangin. Wala na kayong magawa, tinanggap na lang namin. Tayo kami ng wala rin. Ibang hanap buhay, talo pa rin. Ang dating may-ari ng tahungan, trabahador na lang ngayon sa ibang may nakatayo pang baklad. Ang ibang residente sa Navotas, baha naman ang kinatatakutan sa reclamation. Buong Bulacan ay state of calamity dahil sa baha. Ayaw naming madamay na itong aming lugar maging ganun din. Kanina nagkilos protesta ang grupong pamalakaya sa Navotas sa tabi ng Manila Bay. Panawagan nila maglabas na ang gobyerno ng batas o executive order at hindi verbal lang ang suspensyon ng mga reclamation projects sa Manila Bay. Hindi raw kasi sila mapapanatag hanggat natatanaw nila ang mga malalaking barko na may kargang mga buhangin na banta sa kanilang kabuhayan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DENR tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nagsagawa ng voting simulation ng COMELEC sa 2 mall sa Maynila para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ay kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, convenient, safe at secure ang mall voting. Maiwasan din daw ang vote buying. Anya, botohan at bilangan lang ang gagawin sa mall habang sa mga presinto sa paaralan ang canvassing. Ang mall na gagamitin sa eleksyon hindi dapat pag-aari ng political family o ng isang politiko. Umaasa ang COMELEC na magkakaroon na ng mall voting sa buong bansa sa eleksyon 2025. Trending online ang guesting ni Kapuso comedy genius Michael V at Marilyn Reynes sa It's Showtime. What's up, madlang people? Amazed ang netizens at madlang people sa anilay historical na pagbisita ni Bitoy at Mane sa programa. Nakisaya ang dalawa sa 56th birthday celebration ng It's Showtime host at singer-songwriter na si Ogie Alcacid. May song number pa sila. More than 3 decades na raw ang friendship ng tatlo kaya di naman nawala ang puwelang biruan. Kinagiliwan din ang paghaharap ni Bitoy at Vice Ganda. Biro ng ibang netizens, magka-collab sana ang dalawa na tinawag nilang comedy icon.
Professor Jack goes to JRU. Face-to-face na nga na nakapagbigay ng advice si Jack Roberto sa ilang taga Jose Rizal University. Naroon ang aktor para sa kauna-unahang Sparkle Caravan Campus Tour. Yan ang chika ni Katati Bayan. Ang tila official dance na anti-silos o anti-selos class ni Jack Roberto, hindi na lang online. Face-to-face na rin. Dinala ni Prof. Jack ang kanya anti-selos dance moves sa literal na JRU, hindi Jack Roberto University, kundi Jose Rizal University. Sinamantala rin ng mga taga-JRU ang pagkakataong humingi ng advice kay Jack. Nagsiselos ng walang karapatan. Baka kailangan lang ng label yan. Thankful si Jack na bentang-benta at relate ang marami sa anti-silos niyang paandar. Professor Jack, hingi po ko na advice. Dapat po bang pagselosan si ex? Pagka ganyan, kailangan lang ng trust kasi baka friendly lang. Pero ang dahilan talaga ng pagpunta ni Jack sa JRU ay para sa kauna-unahang Sparkle Caravan Campus Tour ng Sparkle GMA Artist Center in partnership with GMA Synergy and NCAA. Isa ang The Missing Husband star sa panel na nakipagbatuhan din ng linya sa mga nag-audition. Baka hindi natin alam, di ba? Maka-discover tayo ng mga future Sparkle star natin dito na makakatrabaho ko rin soon. So excited ako to meet everyone. Impressed si Jack sa galing sa pag-arte, pagsayaw at pagkanta ng auditionees. Nakisaya at tanghara na rin doon si The Clash Season 5 winner Rex Baculfo. Katati Bayan updated sa showbiz happenings. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.